paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nang mabigo sa pag-ibig ang mayamang tomboy na si Ami, hinagad niyang mawala sa landas niya ang karibal na si Ray. Kaya lumapit siya kay Tata Badong na isang albularyo. Sa pamamagitan ng kakaibang karunungang itim ng matanda, nakausap ni Ami sa kanyang panaginip ang isang impakto. At sa utos ng tomboy, tinangkang patayin ng impakto si Ray sa panaginip nito. Narito ang ikalawang bahagi ng kahindik-hindik na kwentong tampok sa linggong ito. Pinamagatang Impakto sa Mamumot sa isa na namang gabi ng lagi. Ang braso ko! Hindi mo maiiwasan ang malaki mong kamatayan. Dahil sa susunod kong pagsakmal sa'yo, hindi mo na masasagka ang braso mo sa mga pangil ko. Sisiguruhin ko na mapapatay na kita. Impakto! Wag! Wag!
Huwag impacto! Huwag! 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 Kuya! Boyet! Oo nga, kuya. Ang kapatid mo. Ah, May masamang nangyari yata sa'yo ah. masamang nangyari sa akin. Oo. Napapasok ako rito sa kwarto mo kasi narinig kong umuungol ka ng malakas. At nakita ko, kuya, may sugat ka sa braso. Ang braso ko. Makirot. Dumudugo. Kuya, bakit nagkasugat ka sa braso? Hindi ko alam, Boyet. Ang natatandaan ko, nanaginip ako at inatake ako ng isang impacto. Ano? Impacto? Oo. Kakilakilabot ang anyo niya. Maitim at mabalahibong buong katawan niya. Kuya, Nakaluwa at nanlilisik ang malaki niyang mga mata. At may mahaba siyang pangil. buhay lang sana sina inay at itay. Malamang wala ring may tutulong sa akin ang mga magulang natin. Kasi may kaibigan silang albularyo na maaring makatulong sa'yo. At albularyo? Oo, kuya. Bago na aksidente sina inay at itay na kanilang ikinamatay. Pupunta sana sila sa isang albularyo na nasa kabilang bayan dahil magpapagamot si inay sa sakit niya sa tiyan. Oo nga pala. Natatandaan ko yun. Minsan na rin akong naipagamot ni inay sa albularyong yun, kuya. Boyet, samahan mo ko doon. Oo, kuya. Kahit sino lalapitan ko. Matulungan lamang akong malutas ang malaking misteryong nangyari sa akin. Ang muntik ng pagpatay sa akin sa panaginip ko ng isang impacto. Ray, may kaaway ka ba? Wala po, Tata Badong. Mabait po ang kuya ko, Tata Badong. Wala akong maisip na dahilan para atakihin ako sa panaginip ng isang impacto. Ray, Bakit ho kayo napailing? matapos kitang pulsuhan, natiyak ko ang sagot sa misteryong nagaganap sa'yo. Ha? Tata Badong? Kumakialam dito, hindi ko ito kinakausap pa. Boyet, nanganganib ang buhay ng kuya mo. Ha? Po? Maaari siyang mamatay sa panaginip sa kagagawa ng isang impacto. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Kuya, Boyet, huwag ka umiyak. kuya Ray, ayaw kong mamatay ka. Boyet, huwag kang mag-alala. Tata Badong, tulungan niyo po ang kuya ko. Maawa po kayo sa kanya. Huwag niyo po siyang hayaang mamatay. Kaibigan kong yumaon yung mga magulang, kaya hindi ko pababayaan ang kuya mo. Wala na po kami mga mag-ulang ng kuya Ray ko. Ayaw ko po mawalan pa ng kapatid at mapag-isa sa buhay. Ay, nako. Tata Badong, matutulungan niyo ba ako? Ray, nasa salamin kong kabutihan ng iyong pagkatao. Kaya tutulungan kita. Tata Badong, Oo. paano niyo po matutulungan ang kuya ko? Paano po siya maililigtas sa impaktong lumilitaw po sa panaginip niya at gustong pumatay sa kanya? Paano po?
Boyet, ikaw pala. Mano po, Kaawaan ka ng Diyos. Ba't ka narito? pupunta po ako sa albularyo eh. Kay Tata Badong. Kilala rin po ninyo ang albularyong yon? Oo. Ilang beses na akong nakapagpagamot sa kanya. Malapit na po rito ang bahay niya eh. Huwag ka na magtuloy sa bahay ni Tata Badong dahil hindi mo rin siya dadatnan doon. Bakit po? Kanina, nasa lubong ko siya't nakausap. May mahalaga raw siya lakad at sumakay na siya sa tricycle. Sayang. Hihingi po sana ako ng tulong sa kanya. May sakit ka ba? Wala po. Ang Kuya Rico po ang hihingi ko ng tulong kay Tata Badong. Bakit anong sakit ng kuya mo? Wala po, pero may mabigat po siya problema. Ano? Anong mabigat na problema ng kuya mo? Impacto. Nagpakita uli ko sa iyong panaginip para tuluyang tapusin ang buhay mo. Hindi ako papayag na mapatay mo. Wala kang magagawa laban sa akin. Sasakbalin ko na ang lalamunan mo at papatay na kita. Bakit biglang hindi ako makakilos? Hindi ko magawang sakbalin ang iyong leeg. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Salamat. Hindi pa huling lahat ang pagtigil ng pagkulo ng tubig. Ito'y palatandang nagkaroon ng saysay ang isinagawa kong ritual at orasyon upang makontra kong bisa ng ritual at orasyon ng lagim na ako rin ang may kagawan. Ay, salamat. Nailigtas ko si Ray. Nailigtas ko siya bago siya napatay ng impakto sa kanyang panaginip. Tata Badong, naligaw ka yata. Ay, talagang pinuntahan kita rito sa tinitiran mo, Ami, para makausap ka. Ha? Tungkol saan? Dahil sa pakiusap mo, gumawa ako ng paraan para makausap mo't mautusan sa iyong panaginip ang isang impakto. Binayaran kita ng malaking halaga. Hindi pera, Ami. Ang hangarin kong makatulong ang higit na nagtulak sa akin upang pagbigyan ng pakiusap mo. Dahil inakala kong naapi ka. Uy, talaga namang naagrabyado ako. Hindi ka naapi. Nabigo ka sa pag-ibig kaya naghahangad kang mapatay ang iyong karibal na wala namang naging pagkakasala sa iyo. At sino nagsabi sa'yo niyan? Di na mahalagang malaman mo.
Ang pagkakamali ko'y pinaniwalaan kagad kita bago ako nagtanong-tanong tungkol sa'yo. Ay, naku. Huwag na natin pag-usapan yan. Ami, huwag mo nang ituloy ang masamang balak mo kay Ray. Alam mo, kung sino ang taong gusto kong mabura sa landas ko, Oo, dahil kaya mo. Lumapit rin sa akin. Kaya nga nagtanong-tanong ako. At nalaman kong hindi makatwirang ipapatay mo si Ray sa impacto sa iyong panaginip. Kaya kinontra kong gusto mong mangyari. uy, iniligtas mo ang hayop na si Ray. Ginawa ko lamang ang nararapat. Ay, hindi tama yung ginawa mo. Binayaran kita. Handa kong ibalik ang pera mo. Huwag mo lang ituloy na ipapatay si Ray sa impacto sa panaginip. Ay, naku. Tata Badong, makakaalis ka na. Ami, huwag mong ipagtabuyan ang iyong bisita. Wala namang kasing saysay ang sinasabi niya sa akin, Mamang. Narinig ko ang pag-uusap niyo. Bakit hindi mo pagbigyan ng pakiusap niya? Alam niyo naman na ayoko ng pinakikialaman ako. Pero hindi tama na maghangad kang pumatay ng ibang tao. Ano? Wala akong alam sa sinasabi niyo. Ami, maliwanag ang sinabi ko sa iyo. Ano ba? Ang kulit mo, Tata Badong. Di ba sinabi ko makakaalis ka na? Aalis ako. Pero ang ipinakikiusap Sorry. sa'yo, Ami, Walang makakapagpabago sa desisyon ko. Magalit na kung sino magagalit. At mamatay nang dapat mamatay! Ano ang gagawin ni Tata Badong? Ngayong desidido si Ami na ipapatay si Ray sa impacto sa baguot. Pakinggan bukas ng gabi ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang impacto sa bangungot sa isa na namang gabi ng lagi.